So hi everyone, welcome sa aking digital space. And this is Dominic Palma Jacinto. So for today's episode, gusto ko lang i-celebrate ang aking buhay. Tadan! Piece of cake dahil kahapon po ay sinelebrate ko ang aking 24th birthday. So, ang birthday ko po ay September 12, 2024. And today is September 13, the time na i-upload ko to. So, ayun. Parang first of all, gusto mo nang kantahan yung sarili ko, no? Mabilis lang. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to me. Hindi lang nakapag-prepare nung kandila, pero buti may cake dito, no? Sa time na nire-record ko tong podcast na to. But anyways, ayun. So, for today's episode, and feeling ko, hindi nyo na rin naman in-anticipate na magkakaroon pa ng next episode pa itong My Digital Space. Pero, yeah. Gusto ko lang i-celebrate yung buhay ko. And gusto ko lang i-celebrate din itong birthday na ngayon nire-record ko is parating pa lang. And sa time na i-upload ko to is natapos na. Unang-una kasi, no, hindi ko kasi bet na makapag-celebrate or mag-celebrate this year. Parang mas pinaghahandaan ko yung next year ko, which is my 25th birthday or yung aking silver birthday celebration. If it's okay with you, kain ako habang nag-uusap tayo. Kasi kanina pa siya nakalabas habang nagsa-set up ako. Pero yun, ngayong taon, parang hindi ko bet mag-celebrate. And mas pinaghahandaan ko yung birthday ko next year. And isa rin siguro sa mga rason bakit hindi rin ako makapag-celebrate this year. And kasi sure ako na sa mga ganitong panahon, super duper busy po ako sa asikaso ng aming thesis. Kasi ito na lang yung parang final requirement para makapag-akit kami or makapagtoga kami next year. Meaning to say, ito yung parang pinaka-big hit or shot namin sa buong 4 na taon sa kolehiyo para makagraduate. And actually, hindi pa naman ako sure if running for honors pa ako. No, because I have 2.5 grades, minor and major subjects. Pero dun kasi sa unang nabasa ko is parang pwede pa ata yun. Basta wala lang 2.75 and below pa. So, tingnan natin kung mahabol. Dalawa siya dalawang subject. Di pa ako sure. Parang dalawa nga siya. Pero, dalawang 2.5, then the rest is nasa dos na. 2.5. At mas marami namang nasa uno. Pero, hindi ko naman masyadong pinapokus sa sarili ko for that. Kasi yan talagang purpose ko lang naman sa college is makakuha ng diploma para makakuha ng respeto sa tao. But anyways, ayun. Wala masyadong flow tong vlog na to. Itong podcast pala na to, sorry. Kasi parang free time ko lang siya this month. And gusto ko lang, hanggat may libreng oras pa ako, parang gusto kong kausapin yung sarili ko from past, present, and future. It's good and it's happy to celebrate a birthday. Especially, parang ito yung binibigay na blessing ni Lord sa'yo na meron ka pang another extension ng taon, no? Para manatili ka dito sa mundo. Do whatever na gusto mong gawin. And syempre ako naman parang lagi naman ako nakaangkla dun sa plano ni Lord, ganyan, sa buhay ko. And nasa phase na lang din talaga ako ng buhay ko na parang I just want to enjoy everything. Though hindi naman nawawala yung stress, hindi naman nawawala yung cake. Hindi, yung mga problema ganyan, mga pagsubok. Actually, purong ganun na nga lang halos pero alam mo yun, parang pag na-realize mo naman itong mga pagsubok na to is binibigay sa'yo
because you are fit na mai-work siya on your own, and may reward kasi after parang ganyan. Yan yung palaging parang pinapaalala sa akin ng mga nangyayari sa buhay ko Especially ngayon na I'm in my rebooting phase or era na hindi ko pa rin talaga alam kung nasisimulan ko na ba siya ngayon or paano ba. Pero just like what I said sa mga post ko online, parang gusto ko kasing bigyan ng fresh start yung sarili ko after ko makagraduate or pagtungtong ng taong 2025. Parang yung for the past 4 years kasi since 2020 or sabihin na natin 2019, medyo talagang challenging, ups and downs. Mas matagal ako sa downs. Pag umapa ako, saglit lang. So, parang gusto kong bigyan ng much better version pa yung sarili ko. So, I challenge myself na sige, let's try to reboot. Alisin natin yung mga yung mga negatibo sa akin personally. Alisin natin yung mga negatibo emotionally, online, ganyan, so on and so forth. Tapos, what are the things na nag-work sa akin on the past na pwede kong gamitin ngayon? Ano yung mga bagay na dapat tinutuloy ko sa kasulukuyan na naging epektibo from the past? Ano yung mga bagay na gusto mo pang subukan at alam ko or nararamdaman ko na may magandang kahihinatnan siya sa dulo. Especially nung time na inisip ko to, sabi ko, parang pinaparealize na sa akin ng mundo. Ano ba yung dadatnan ko sa industriya? Ano pa ba yung pwedeng mangyari sa akin? And baka meron pa akong gusto ma-explore. Ganyan. Kasi, alam mo yun, 24, 25-ish, pag kumausap ka ng mga nasa 13, 40, they will say, bata ka pa, marami ka pang madidiscover, marami ka pang malalaman sa buhay, marami ka pang downfalls, marami ka pang ups na pagdadaanan sa buhay. Then, kapag kumausap ko ng mga kasing edad ko at mas lower year, parang, alam mo yun, all of us are pressured. No? Hindi naman dead. Siguro dead inside, kasi parang nakakapagod. Pero yun, pressured kami na parang, we need to settle these things, we need to do something na may malaking impact sa buhay namin. So, nandun yung challenge Tapos, ayun, tapos pag titingnan mo naman yung family mo, parang, in 1 or 2 years, ako or kami na iaasahan nito So, parang, we need to double the effort, we need to do all of the things at least para mas maging mabuti tayo in the future. So, doon pa lang. Tapos, natanong nga sa akin nung internship na parang, ano ba yung talagang nakikita kong trabaho ko in the future. Sabi ko, wala po akong makita Even doing this content, vlogs, filmmaking, video edits, lahat ng ginagawa ko. Parang I only consider them as casual na laro pa. Casual na parang passion na siguro sa akin, hindi ko pa kasi siya ma-turn into profit pa. Kasi, once na nasimulan ko na mag-ganon, baka, alam mo yun, dumating ako sa point na hindi na yung risk, hindi na yung masaya na ako sa ginagawa ko. Kaya ako siya ginagawa. It's because, dahil meron na siyang perang kapalit. Para ayoko naman ng ganon. But, yun nga, glimpse of the reality of life, napakita, nasampal na ako. Hindi lang basta sampal nabugbog pa nga ako No, if siguro sooner or later maikwento ko siya sa inyo, pero di ba iba So parang pero ang pinaka-importante dapat doon is balance or should I say ito na ba yung sinasabi nilang parang mid-20s crisis, kasi ang alam ko lang ng mga crisis sa buhay yung mga 30s, 40s, ganyan. Pero siguro meron din sa 25, pagtungtong mo ng 25 and up. Parang yung experience ko nga nung 2021, 20 years old. Yun yung time na parang nag-isip lang for the content nga Nakikwento ko na to sa Facebook page ko. Tapos parang ang target ko lang gawin, planuhin, is paano ako mag-engage sa tao through content creation ko sa YouTube nung kasagsagan pa ng pandemic. Dahil nanonood na yung mga kaibigan mo, nanonood na yung mga taong importante sa'yo.
It turns out, bigla ko napatanong sa sarili mo na parang, ano bang plano mo sa buhay mo? Ano ba yung gusto mong gawin sa buhay mo? Ganyan ka na lang, content creator ka na lang for the next years, habang buhay. So parang sinipa din ako nung reality ng sarili ko. Mahirap, pero laban, kakayanin. And at the same time, yun nga parang ginising ko yung sarili ko nung time na yun. And one of the major decision that I made nung time na yun ay simple lang. Bumalik ako ng college. Harap. And patapos na ako next year. Diba? Tapos ngayon naman, kaya ako parang mamasok naman ako dito sa rebooting era ko. Ayun nga, realization ko nung internship, mga nangyari sa akin from the past months, this year. Plus, nagkaroon pa kami parang, kailangan meron kayo na-realize ng internship, meeting pa kami ng mga professors namin, issues and such. Marami Tapos kakusapin po yung mga best friends mo. Diba, one thing na gusto na lang iparealize sa'yo is there's something that you need to realize. And effective naman yung mga best friend na meron ako, mga kaibigan kong tunay. Mga kaibigan kasama ko everyday, mga kaibigan kasama ko weekly, mga kaibigan kasama ko once in a blue moon. Alam mo yun, iisa lang sila nung gustong sabihin sa'yo. And mukhang ito na yun. No? Pero nandito pa ako sa stage na I need to realize pa. Or pinaparealize pa siya sa akin habang tumatakbo yung oras at panahon, diba? Sabi naman ng Bini, ang buhay naman ay di karera. Pero kung kaya mo naman tumakbo, why not? Kung kaya mo namang higitan yung sarili mong timeline, why not? Pero it's just a great reminder for us na tulad ko, parang feeling ko nape-pressure ako. Pero dapat hindi And 24 is not bad na someone nag-graduate pa lang next year. Diba? 24 pala akong gagraduate next year, guys. No, so sana pala rin na sa thesis. Sana makompleto na yung requirements. Para July, 24 years old pa ako makagraduate na ako. And I will open my new chapter of life pagka 25 ko na, diba? So parang I have 1 year to prepare habang pinagdudusahan tong thesis na to. Tusa talaga, no? Pero yun, it's still a rough journey for me. Pero mas kalahati na to compared ng mga nakaraang taon na dineclare ko yung 2023 ko, burnout season ko, 2022, parang starting era ko dapat. Hindi, starting era ko talaga. Then, parang lumabas yung inner self ko na ito yung gusto kong gawin. 2021, coming out. 2022 is whole black era dahil pandemic. 2019, first downfall and achievements ko, ups and downs. So, 5 years, ang dami na nangyari. And I just want to celebrate it with you habang binabalikan ko ngayon. And through the vlogs naman din ng mga ginagawa ko, masabi ko na may progress naman ng buhay ko. Siguro hindi lang tulad sa iba na instant, especially sa content creation, di ba? Isang vlog, 1 million agad. Ako, sabi nga nung iba, sinabi sa akin harap-harapan na hanggang dito ka lang di ba? Kasi inaalaw mo yung sarili mo na hanggang dyan ka lang. But you don't know the whole story of my life. Hindi nyo naman alam or hindi mo naman alam kung ano yung pinagdadaanan ko. Especially if hindi mo naman ako nasundan for the past 5 or 23, 24 years ko sa buhay. But one thing I'm sure, darating din naman ako dyan. Darating din ako sa taas. Siguro ina-enjoy ko pa rin yung mga panahon at pagkakataon na nandito ako sa proseso. Because process is one of the big part na experiences na meron ako at dadaling ko in the future dahil ito yung meron ako na wala yung iba na pwede kong ipagmalaki sa mundo. So, yeah, masaya ako na bumababad pa ako ngayon sa experiences and pangako ko sa sarili ko dito sa podcast na to na I will do extra effort sa lahat ng gagawin ko. That's include my thesis, guys. So,
basta lahat na ikakaunlad ng sarili ko. Hanggat kina-question ko pa yung sarili ko kung para saan ba talaga ako. Hanggat hinahanap ko pa yung sarili ko kung para saan ba talaga ako in the future. Ano ba yung work na naghihintay sa akin? Ano ba yung bright future na sinasabi nila after ko makagraduate? Ay hinahanap, nire-research, no, at patuloy ko pang ine-explore. Yun, let's just enjoy the process. Buhay ay hindi karera, so hindi ako makikipagkompetensya sa iba. I have my own timeline. Meron din naman akong own deadline. And susundin ko siya para sa sarili ko. And yeah, let's see. 24 pa lang naman ako. Meron pa ako isang taon. Tingnan natin what are the things na magbabago. No, pag tumutong tayo ng pinaghahandaan natin na silver year ko, which is 25 years. So, yan, guys. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Hindi ko pa naubos yung cake. Mamaya na lang off-cam. Yan, maraming salamat sa pagtambay dito sa podcast na to. Yeah, tuloy-tuloy pa rin naman po ito. Though may secretly, bubulong ko lang na meron upcoming podcast akong ginagawa with someone. Kasi alam kong buryo na rin kayong makinig lang sa akin. Pero yun, I'm planning to prepare something more to you guys. No, yeah, I mean rebooting era, pero hindi naman ibig sabihin nun tigil ako sa pagko-content. No, for me to explore more about content creation, kailangan gumagawa ako eh. Yun yung natutunan ko sa sarili ko. And yeah, doing all the things habang nandito ako sa era na to is just part of the process that we're taking. And yeah, 24 na tayo pagkalabas ng video na to. And to my present and future self, galingan mo lang ng husto, please. No, ako yung August 2024 self na nagpapaalala sa yung gusto kong makitang mas galingan mo pa. Tama na yung procrastination, tama na yung pag-overthink. Gawin na lang natin na magkasama. Kailangan meron tayong future. Kailangan magtagumpay tayo. Kasi ito yung hinihintay ng mga taong sumusuporta, nagmamahal, nagtitiwala, at umaasa sa atin. Ito na yun. Let's make it. Let's make it or not. Yun lang ang Itong isang taon na to, kailangan mayroon tayong maging napakagandang resulta. Kung dumating agad yung resulta, kailangan may pagpatuloy natin hanggang sa mag-celebrate ako ng silver birthday ko. Yun lang guys. Maraming salamat. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe. No, at panoorin nyo po yung mga ibang episodes ng My Digital Space. Medyo mga luma pa siya ng konti. Other contents ko dito and sa iba pang mga channel. So, yun lang guys. Maraming salamat. See you on the next video. Bye.